What's up guys? Welcome back to my channel! Para sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako po si Alec, isang simpleng mamamayan ng bansang Pilipinas! And for today's video, i-share ko ngayon sa inyo ang aming journey back to Manila. So, are you excited? Same here! What are you waiting for? Let's get this party started! Welcome back guys! So as promised, i-share ko ngayon sa inyong aming journey back to Manila. So today, October 21st, nag-check out na kami sa Siargao Residency after 6 nights of amazing stay. Around 10 AM when we left there, and then sumakay kami ng trike papunta sa Maydapa Port. Guys, kung napapansin nyo is medyo gloomy na yung weather, umaambon-ambon na ng mga panahon na yan. After almost an hour, bumaba na kami sa may port, and then bumili na muna kami ng mga tickets. Yung mga ticketing booths lang nila is nasa may mismong labas lang ng port, kaya very convenient siya. So nakabili na nga kami ng tickets sa Evaristo and Sons, and then kung makikita nyo guys is marami ring ibang mga ticketing booths sa labas ng port. Nag-iiba-iba lang sila ng schedule syempre, pero yung price range nila is halos magkakadikit din naman. Pagpasok mo is kailangan mo magbayad ng 10 pesos na environmental fee, and then pagpasok mo sa mismong loob is another 10 pesos for the passenger terminal fee. And guys, as you can see, medyo mahangin na ng mga panahon na to. By the way, flex ko lang tong tarp na nakita ko sa labas. If gusto nyong mag-side trip sa Dinagat Island, which is naging plano din namin, baka makatulong kasi currently, weekends lang nagkakaroon ng mga tour sa Dinagat Islands. Well, anyway, pumasok na nga kami sa loob, and then the unexpected happened! Around 11 AM, nung nag-announce ang Pag-asa ng Signal number 1 sa Surigao del Norte, which is nakakasakop sa Siargao. Dahil to guys sa Bagyong Christine. So meaning, bawal munang tumawid ng dagat ang mga barko. So unfortunately, na-stranded kami sa Siargao. And because of that, wala kaming naging ibang choice kundi maghanap ng comfortable and affordable place na mapagsistayan namin habang stranded kami sa Siargao. Luckily, nahanap namin tong ABSS Homes. 1.5 lang siya guys per night. Maayos naman ang room, malinis, and napakabait ng may-ari. The other thing is, napakalapit niya lang sa Dapa Port, wala pang 1 kilometro. We stayed here for 3 nights hanggang sa malift yung suspension sa mga voyages patawid ng Surigao del Norte. And whilst we're there, hindi na rin namin palalagpasin ang pagkakataon na madiscover ang ganda ng Dapa. So una sa lahat guys, yan yung Dapa Gymnasium nila. Sa harap daw niyan is may mga minibus na pwede mong sakyan papunta sa General Luna, yung pinagstayan namin ng mga nakaraan. Lakad ka lang ng konti, makikita mo na yung parang Manila Bay version nila sa Dapa. And as you can see, napakalaki ng difference. Napakalinaw ng tubig and napakalinis. Kaya naman pwedeng mag-swimming ang public dyan. O diba? Amazing! Sa gilid niyan is maraming mga kainan na pwede niyong pagpilian. And guys, as you could notice, as time passes by, palakas ng palakas yung hangin. Nakakatakot, diba? Dito na rin pala nakain ni Kurt ang kanyang unang balot. October 24, nung finally na-lift na yung suspension sa mga voyages. So ano pa bang hinihintay namin? Siyempre, tumawid na kaagad kami ng Surigao del Norte. Nung nakatawid na kami, sumakay kami ng trike, ng van, hanggang sa marating namin ang terminal ng bus papuntang Butuan City kasi may binook na rin kaming accommodation doon prior to our flight. So the whole travel took us 3 hours. However, hindi naman siya nakaka-bore. Gawa nga ng napakaganda ng makikita mo sa paligid. Finally, narating na namin ang Butuan City, and syempre, dumiretso na kami sa My Dream Place. Dito kami nagstay overnight para lang magpahinga kasi tomorrow may flight na kami pabalik ng Manila. After check-in is tumambay na lang muna kami sa my Robinson's Place, Butuan, which is 9 minutes away lang from our accommodation. Mga ilang oras lang kaming nagstay doon, nag-jeep na kami papunta sa Butuan Airport.
By the way guys, i-flex ko lang ha, nakakatuwa kasi. Di ba normally, pag sumasakay tayo ng jeep is pag nagbabayad tayo, inaabot lang ng mga kapwa natin pasahero. Well, ibahin nyo yung Butuan City guys. Pagbaba ng pasahero, talagang pumupunta sila sa may front seat para iabot yung pamasahe nila. So talagang malalaman kung sino mga nagwa 1, 2, 3 dyan. Ganun. And the other thing is, ang maganda sa airport nila is very accessible kahit sa public transportation. Unlike sa Metro Manila is parang kailangan magkaroon ng private vehicle para marating mismo yung loob ng airport. Well, sa Butuan Airport is kahit mag-jeep ka lang and then lalakarin mo lang ng napakakonti as in parang 5-minute walk, mararating mo na mismo yung airport. So, ganun-ganun lang guys, narating na natin yung Butuan Airport. Standard checks lang and then hinintay na lang namin yung flight. Medyo maliit lang yung airport and medyo may delay lang sa flight pero carry lang naman. Finally, makakasakay na kami sa aircraft. Bye for now, Butuan. Finally guys, nakalapag na rin kami sa wakas sa Manila. However, the weather is very bad na kailangan muna namin palipasin yung store. Kaya naghintay na lang muna kami sa may airport and then saka na kami nag-commute pabalik sa Bulacan. Share ko lang guys, this might not be the smoothest travel that we had. However, worth it talaga yung experiences and mga learnings namin dito. And for me, that's what makes life beautiful. Aww. Past 5 AM na nung narating namin ang North Avenue Station and then pasakay na rin kami ng P2P. And that wraps up our video for today. If you find this video interesting, please do not forget to subscribe to my channel, Electish Official. Click on the notification bell para lagi kayong updated pag may mga bagong videos tayo na i-upload. And guys, thank you so much for always watching and supporting my videos. You take care and God bless! See you on my next videos!